beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw ng Tuesday. So, yon. So, ay nako, kanina, nagpunta ako doon sa, sa parang Smoky Mountain. Yung school kasi namin may activity kasama yung grade 5 student. Pagkatapos, yung parang pinaka-gobyerno, yung gobernador ng Samut Prakan ay nagpunta sa school namin. O, ang bongga. As in, talagang kinausap niya ako kanina ng bonggang-bongga. So, natuwa kasi siya sa akin. Tapos yun, tapos sinama nga nila ako doon sa doon sa Smoky Mountain nila dito sa Thailand, kung saan tinatapon yung mga basura. Tapos yun, na-enjoy ko naman siya kahit alam ko na parang ang smell good niya. Charot. So yun, na-enjoy ko kasi syempre bagong experience to sa akin. Alam mo yung beauty with the cause, ang labanan, di ba? And then ayun, pumunta kami sa recycle company kung saan yung ibang mga basura ay binibili doon ng bonggang-bongga at nire-recycle nila para magamit uli. So yun, so doon nag-enjoy yung mga bata kasi ang daming activity yung ginawa. At kahit ako, nag-enjoy ako. So, ang daming Burmese na ang gagwapo. Anyway, so yun. So, marami akong natutunan. Marami akong napulot na mga bagay-bagay na pwede ko talagang i-apply sa buhay ko. Sabi nga ni PE teacher kanina, sabi nga ganun, sasama ka? Sabi ko, wala naman ako magagawa. Siya hindi siya sumama kasi nababahuan daw siya doon ng arte. Di ba? Sabi ko, kapag beauty queen ka, wala dapat ganun. Kailangan talaga ready to fight ka anywhere. Di ba? So, yun. So, syempre gusto ko mag-shoutout sa lahat ng laging nakatutok dito sa channel ko. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo sa Mama Sam Vlog. And then, lahat kayo ay talaga na-appreciate ko ang inyong pagsuporta na binibigay ninyo dito. Kaya shout out sa inyong lahat. And then of course sa aking best friend na si Rona LB at sa aking nagmamagandang kaibigan na si Christine Ann Perez. So yan. So guys, syempre marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Ang pag-uusapan natin ngayon ay talaga namang maiinit na talakayan. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, Universal Women. Ang kanilang preliminary competition ay magaganap sa March 21 at 7 p.m. Cambodia time. So, Cambodia time dito sa Thailand ay same time. Kumbaga, parang mauuna sa Pilipinas. Siguro mga 8 p.m. dyan. And then, of course, ang naglalaban-laban ay 20 candidates. Actually, 19 lang eh. Pero, i-consider na natin 20 siguro sila. So, yun, 20 candidates ang naglalaban mula sa iba't ibang bansa. And then, congratulations kasi syempre talagang nakita naman natin yung pageant nila ay parang Miss Planet. Charot. So, yan. So, palaban ng mga kandidata. Isa sa mga nakikita ko dito si Miss Venezuela na pwedeng manalo na Universal Women or si Philippines. And then, ito nga, syempre, ang ating pambato na si Maria Gigante ay nakipagsabayan kina Cambodia at Venezuela. Mama Sam, tingin mo, angat ba ang beauty ni Maria Gigante? Mas angat yung beauty ni Venezuela, sa totoo lang. Pero si Maria Gigante kasi, she's a confident sa mga galawan niya, sa kanyang sarili at magaling kumudato. And then parang feeling ko kaya niya makipagsabayan sa mga kandidata na lumalahok dito. Isa siya sa mga nakikita ko pwedeng mag-title holder or pwedeng mag-runners up dito sa competition na to. Kaya lang, ang napansin ko lang kay Maria Gigante, syempre may positive and negative tayo mako-comment. Yung positive, nakikita ko na talagang very confident siya at saka, alam mo yun, malakas yung yung believe niya sa sarili niya na
talagang kaya niyang ipanalo ang competition. At kahit naman ako, naniniwala naman akong kaya niya talaga yung competition na to. Pero yung negative dito, sana wag siya mag-overconfident. Kasi minsan, sa sobrang kumpiyansa niya sa sarili niya, ayun ang nagpapaligwak sa kanya ng bonggang-bongga. Diba? So yun, sana nandoon pa rin na yung humbleness, nandoon pa rin yung dapat malakwin talaga yung dating niya. So yun, so matignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa mga susunod na laban. So abangan natin ang kanilang preliminary sa Thursday at makikita natin kung ang ating pambato ay aangat nga ba ng bonggang-bongga. Diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, maraming binibining Pilipinas ang nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, mag-compete kaya in the future ang ating binibining Pilipinas International 2021 na si Hannah Arnold? Okay, si Hannah Arnold. Hindi posible na dumating sa punto na mag-compete siya dito sa Miss Universe Philippines kung gugustuhin niya. Lalo na ngayon, nagbigay na ng no age limit ang Miss Universe. So, hindi imposible na sumali itong si Hannah Arnold dito sa Miss Universe Philippines. Pero ang advice ko lang siguro, bago siya sumali dito sa Miss Universe Philippines, kailangan talaga i-caliber niya yung sarili niya. Kumbaga, i-level up niya ng bonggang-bongga. Kasi parang hindi masayang yung laban niya. Kasi sa totoo lang, maganda si Hannah Arnold at pwede naman talaga maging Miss Universe. Pero ayun nga, medyo malamya kasi si Hannah Arnold eh. So, kailangan talaga i-transform niya yung sarili niya na as a strongest woman. So, yon. So, kapag nagawa niya yon, hindi imposible na siya ang manalo ng Miss Universe Philippines. Pero kung sasali siya katulad ng sa Binibining Pilipinas na nakikita natin na galawan niya, medyo malabo yun, diba? So, yeah, so good luck. So, tingnan natin kung plano niya nga ba mag-join in the future and then tingnan natin kung ano ang ipapakita niya kapag lumaban siya ng Miss Universe Philippines, kung magta-transform na siya ng bonggang-bongga o hindi, diba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, si Maureen Robelwich na nga ba ang pwedeng sumunod sa yapak ni Megan Yam bilang Miss World na ikalawang corona ng Pilipinas? Actually, ako wala akong comment dito na kay tawag dito Maureen Robelwich. Nagagandahan ako sa kanya at yung ganda na meron siya, talaga namang masasabi ko, hindi lang yung ganda ang ino-offer niya, kundi yung talino talaga na meron din siya. Pero kasi, ang Miss World kasi dapat maintindihan natin, hindi lang to maganda, hindi lang to basta-basta na masasabi mo ay matalino siya. Kailangan talaga, yung alam mo yun, alam natin, maintindihan natin yung attacking pang Miss World. And then, dapat yung kandidata natin, ganun yung ipadala natin. At alam naman natin, ang Miss World ay beauty with the purpose. So, dapat yung kandidata na lalaban dito, talagang beauty with the purpose. So, ngayon, kung itong si Maureen Robelwich ay may planong sumali dito sa Miss World Philippines, ang dapat niyang gawin ay syempre dapat magkaroon siya ng mga activity na magdi-define sa kanya bilang beauty with the purpose, di ba? So, kasi mahirap kasi ang labanan talaga dito sa Miss World at kung wala kang mga legit na advocacy, I think hindi ka mananalo Miss World kahit anong ganda mo. Lahat naman na napapadala natin dito sa Miss World ay talagang mga Diyosahan, pero dapat maintindihan din natin na ang hinahanap talaga nila ay beauty with the purpose. So, dapat ang kandidata na lumalaban dito sa Pilipinas ng Miss World Philippines ay dapat beauty with the purpose sila. Para, alam mo yun, mas madali silang mapansin, mas madali nilang makuha talaga yung corona ng Miss World. Hanggat hindi natin ginagawa yan, huwag tayong umasa sa corona ng Miss World. Kasi, patuloy lang tayong maliligwak ng bonggang-bongga. Diba? And then, sasabihin ng mga tao, naku, lutong Macau, lutong cooking show yan. So, yun. So, kaya siya nagiging cooking show sa mata natin kasi syempre, pinapakita talaga ng kandidata natin na di kalibre siya. Pero kasi, hindi naman kailangan na di kalibre kasi kung di kalibre ka, dapat sa Miss Universe ka.
So, ang kailangan dito talaga ay beauty with a purpose. Yung may ginagawa ka bilang isang queen. At talagang nandoon yung puso, nandoon yung determinasyon, nandoon yung advocacy para matawag kang Miss World. Diba? So, yun. But good luck kay Maureen Robowitz kung sasali siya. And then, nakikita ko naman na isa siya sa mga potential. Pero sabi ko nga, kailangan lang talaga maging beauty with the purpose para may purpose. Diba? So, yun. Naloka ako doon. And then, Mama Sam, para sa sumunod na chika, Grisnan Gravides. Mama Sam, tingin mo handa na pa para sa Miss Charm? Oo naman, ano ka ba? So, sobrang tagal na ito naghintay para makompete siya dito sa Miss Charm International or Miss Charm. Alam naman natin na talagang palaban din ng isang Grisnan Gravides, lalo na pag sa entablado ng beauty pageant. So, parang naniniwala naman ako na naganda siya. So, naniniwala ako na naghanda siya ng bonggang-bongga at naniniwala ako na kaya niyang makipagsabayan sa mga kandidata. So, for sure, ginamit niya yung taon, ng haba-haba na taon na paghahanda niya para sa ikakapanalo niya dito sa Miss Charm. So, ako ang inaabangan ko sa kanya, syempre yung mga pasabog niya. Alam naman natin ang team nito ay talagang very creative kasi nakita na natin yan nung lumaban siya sa Miss Universe Philippines. And then, naniniwala ako na kaya niya makipagpukpukan ng bonggang-bongga dito sa Miss Charm. So, yan. So, malapit na yan. Abangan natin. Konting-konti na lang. And then, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Angeles City sa Miss Universe Philippines na si Joanna Marie Tornay ay nag-withdraw na dito sa Miss Universe Philippines dahil sa personal na reason. Tingin mo, Mama Sam, kaya ba siya nag-withdraw dahil napansin niya na wala siyang laban? To be honest, ayokong isipin na ganyan. So, nagbigay siya ng dahilan. Ang dahilan niya ay health issue, kaya hindi siya makakapag-compete na dito sa Miss Universe. So, nang inayang ako dahil nakita naman natin na talagang may laban din naman talaga ang Angeles dito sa competition na to. And then, hindi ako naniniwala kaya siya nag-withdraw dahil naramdaman niya sa sarili niya na wala siyang laban, na masungkit yung corona ng Miss Universe. I think meron siyang talagang pinagdadaanan na mas mabigat sa health condition niya. And then, of course, dapat i-priority talaga yung health, di ba? Kasi syempre, paano ka makakapag-compete ng bonggang-bongga kung hindi maganda ang condition mo? So, kung kinakailangan i-give up mo yan para sa ikakaganda ng health mo, yun yung dapat gawin ng kandidata. At naniniwala ako na in the future, pwede naman siya sumali uli sa Miss Universe Philippines or saan mang pageant. And then, naniniwala ako na may tamang panahon para sa kanya, di ba? So, hindi siguro to yung right time niya talaga. And ipagdasal natin ang kanyang kalusugan at syempre, supportahan pa rin natin siya sa susunod na lalaban siya sa international pageant. So, yun. So, nakakapanghinaya kung isipin mo. Pero, mas magandang alagaan niya muna yung health niya para mas kumabog na bonggang-bongga. Diba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, kaya bang mag-last two standing ni Miss Iloilo at saka ni Miss Cebu na si Chris Stephanie Hanson? To be honest, kung last two standing ang pag-uusapan natin, maraming kandidata na talagang pwede naman talagang kumabog ng bonggang-bongga. Kaya lang, syempre, hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ni Miss Cebu na si Chris Stephanie Hanson. Hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ni Alexi na makarating sa dulo ng competition. Alam naman natin na very strong ang pambato ngayon ng Iloilo at talagang nakikita naman natin na ginagawa niya talaga na lahat ng makakaya niya, masungkit lang niya. And then, medyo nakakatakot talaga si Miss Iloilo kasi she's a very powerful. The way kung paano siya magsalita, yung kanyang communication skills ay talaga namang pumapalo ng bonggang-bongga. At naniniwala ako na mas malayo pa ang mararating nito sa mga susunod na laban niya, lalo na pag nakita na natin yung talagang kung ano yung pinaglalaban niya dito, ay nako, naniniwala ako na
kakabugto ng bonggang-bongga. So, ganun din naman si Miss Cebu, si Christy Stephanie Hanson. Siyempre, iba yung experience niya sa national pageant. And then, plus, nakarating pa siya sa international pageant. So, silent but deadly ang eksena niya dito. So, ako naniniwala ako na mukhang kaya nito talagang kumabog ng bonggang-bongga. Pero syempre, abangan pa natin kung ano yung ipapakita nila. Kung possible ba mag-last to standing sila, bakit hindi? Bakit namang imposible? Alam ko na kaya nila yan. At then, tingnan natin kung sila nga ay makakarating sa dulo ng competition na to. Diba? And then, of course, good luck. And then, ngayon pa lang, talagang excited na akong malaman kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition dito sa Miss Universe Philippines. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na kaya ni Miss Iloilo at saka ni Miss Cebu na makarating sa dulo ng competition bilang last to standing sa competition ng Miss Universe Philippines? So, yan yung abangan natin. And then, of course, Atisa Manalo. Grabe, Mama Sam, nagmumura na ang ganda. To be honest, yes, maganda yung styling na pinapakita ni Atisa Manalo dito sa competition. Nakita naman natin kung gaano siya talaga kadesidido para sa kanyang laban talaga sa Miss Universe Philippines at talaga nag-glow siya. So, hindi lang ako makapaniwala sa ngayon, hanggang ngayon na parang andyan na talaga si Atisa Manalo at nagko-compete na sa national pageant ng Miss Universe Philippines. Parang kailan lang kasi puro tayo wishlist sa kanya. Ngayon nakikita natin na talagang umaariba. Ang sabi niya nga doon sa interview niya na she's make sure na ang kanyang laban ay kaya niyang ipanalo ang competition. So, yun yung aabangan natin kung siya nga ba ang tatanghalin bilang Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Siyempre, excited tayong lahat. Excited tayo sa makikita natin dito kay Miss Quezon Province na si Atisa Manalo. Diba? So, basta suporta lang at laban lang sa lahat ng kandidata. Hindi lang kay Atisa Manalo kundi sa lahat. Dahil nakikita naman natin na talagang dikdikan ang labanan dito sa competition ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo, aariba nga ba ng bonggang-bongga ang kandidata na sa Quezon Province, Iloilo at Cebu sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.